Akala mo wala siyang pake. Pero sa totoo lang, naiisip ka niya bago siya matulog. Napapangiti siya pag nakita pangalan mo. Pero bakit parang bigla siyang malamig? Simple lang yan. Gusto ka niya, pero hindi niya aaminin. Hanggat hindi ka marunong gumawa ng isang bagay na karamihan sa lalaki, hindi alam. Siguro naranasan mo na magpaparamdam siya ng konti, magko-comment sa post mo, mag-view ng story mo, minsan pa nga may pabigla-biglang like sa lumamong picture. Pero kinabukasan, parang ghost na hindi mo alam kung totoo bang nagparamdam o guni-guni mo lang. Kaya mapapatanong ka, trip ba ako nito o nilalaro lang ako? Pero eto ang hindi alam ng karamihan sa lalaki. Sa loob-loob niya, gusto ka niya. Pero hindi niya yan aaminin basta-basta. Hindi habang hindi niya nakikita na marunong kang dalhin ang sarili mo. Hindi habang hindi niya nararamdaman yung presensya mo. Yung vibe na hindi habol, hindi pressure, kundi tahimik pero matibay na energy. At ito ang malaking pagkakamali ng karamihan. Sa halip na manatiling kalmado, nagmamadali silang alamin kung gusto ba sila o hindi. Ending, sila pa yung nagmumukhang naghahabol. Kaya ngayon, bibigyan kita ng malinaw na sagot. Bakit parang may delay? Bakit parang ayaw niyang aminin? At paano mo babaliktarin ang laro nang hindi ka kailangang maghabol o magpakababa? Number 1, she's not cold. She's guarded. Karamihan sa mga lalaki, mabilis mag-conclude. Konting lamig lang si babae, konting tahimik. Isip agad nila, wala na ato. Baka hindi na ako gusto. Pero ito ang totoo, hindi siya malamig. Maingat lang siya. Tandaan mo, lalo na sa panahon ngayon, maraming babae ang nasaktan na. Niloko, pinaasa, iniwan, kaya automatic sa kanila na magbantay ng sarili. Hindi porket kinikilala ka na niya, bigla ka na rin niyang pagbubuksan ng emosyon. Yung mabagal na reply, yung biglang pananahimik, hindi yan outright rejection. Madalas, yan ang paraan niya para suriin ka. Sinesense niya kung totoo ka ba, kung pareho ka lang ba ng iba, o kung may lalim ka talaga. Kasi babae, lalo na yung mga seryoso, hindi basta sumasabay sa feelings nila. Marunong silang mag-hold back. Takot silang masaktan ulit. Takot maulit ang sakit. Kaya kahit gusto ka nila, pinipigilan muna nila sarili nila. At dito maraming lalaki ang natatanggal sa laro. Kapag naramdaman nilang parang malamig si babae, umaatras na agad sila, hindi na lumalaban. Ang hindi nila alam, test lang pala yon kung gaano ka ka-grounded. Kaya next time na parang di siya interesado, huwag ka agad kabahan. Hindi lahat ng tahimik ayaw sa'yo. Minsan, gusto ka niya. Pero gusto niya munang makita kung kaya mong manatiling kalmado kahit hindi mo nakukuha ang gusto mo agad. Doon pa lang nagsisimula yung tunay na laro. Number 2, she's watching more than you think. Maraming lalaki, akala nila, kapag hindi nagre-reply si babae, wala na siyang pake. Pero ang hindi nila alam, habang busy ka kakaisip kung gusto ka ba niya o hindi, siya naman, pinagmamasdan ka na pala. Oo, baka hindi siya active sa chat. Baka minsan deadma, pero huwag mong ismulin yan. Babae, lalim mag-obserba. Hindi lang yung salita mo ang pinapakinggan niya, kundi kung paano ka gumalaw kapag tahimik na siya. Pinapansin niya, magdo-double text ka ba agad? Magpapanik ka ba? O kalmado ka lang parang walang nangyari? Tinitingnan niya kung grounded ka, kung buo ka kahit parang hindi siya nagpaparamdam. Kasi sa totoo lang, kung gusto kanyang seryosohin, gusto rin niyang makita kung kaya kang pagkatiwalaan. Hindi lang sa salita, kundi sa emosyon mo. Hindi mo kailangan maging maingay, hindi mo kailangan magpakitang gilas. Sa totoo lang, mas naa-attract siya sa lalaking di-reactive, yung tahimik pero buo, yung hindi nawawala sa focus kahit mukhang nawawala siya. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya kailangang habulin para manatiling kalmado ka, doon siya nagsisimulang mapaisip. Iba to ah. Hindi siya madaling matinag. At doon nagsisimula ang tunay na curiosity. Doon nabubuo yung interest. Hindi sa dami ng effort, kundi sa vibe mo, sa presence mong steady kahit walang salita. Number 3,
Mystery is more powerful than attention. Napansin mo ba? Habang mas binibigyan mo siya ng atensyon, lalo siyang parang lumalayo. Bakit? Simple lang. Kasi sanay na siya sa atensyon. Araw-araw may nagchichat sa kanya. May nagla-like. May nagyayabang ng feelings. Normal na yan sa kanya. Pero yung lalaking may lalim, yung hindi madaling basahin, yun, bihira yun. At doon siya na-attract. Hindi sa lalaking todo effort. Hindi sa lalaking madaling basahin, madaling kontrolin. Kundi sa lalaking may misteryo, yung parang laging may natitira kang tanong sa isip niya. Kaya kung ang diskarte mo ay todo kwento, todo open, todo papansin, tandaan mo, madaling magsawa dyan. Pero kapag pinili mong buhayin muna ang sarili mo, bigyan siya ng rason para mag-isip kung anong meron sa'yo, doon siya nahuhulog, hindi niya agad nare-realize. Hindi ibig sabihin na may tinatago ka. Ibig lang sabihin, hindi mo kailangang ilako ang sarili mo para mapansin. Kapag hindi mo nilalabas lahat, kapag may sarili kang mundo, doon siya natitempt tuklasin ka. Doon nagkakaroon ng intrigue. At tandaan mo, intrigue is stronger than effort. Number 4, she matches the energy you give off. Alam mo ba? Kung anong energy na pinapakita mo, yun din ang ibinabalik sa'yo ng babae. Kung nagpapakita ka ng insecurity, kung obvious na parang kinakabahan ka kung gusto ka ba niya o hindi, asahan mo, lalayo siya. Pero kapag steady ka, kalmado ka, kahit hindi mo pa alam kung saan kayo papunta, doon siya nagsisimulang magbukas. Bakit? Kasi instinct ng babae na sukatin ka base sa presence mo. Kung reactive ka, kung napipikon ka agad, kung halatang naapektuhan ka ng mood swings niya, nawawala yung respeto. Pero kung kalmado ka lang, hindi ka natitinag, hindi mo siya kinokontrol, hindi ka needy, doon niya nararamdaman na safe siya sa paligid mo. Kasi, yung tunay na lakas ng lalaki, hindi yan nakikita sa yabang o sa pagiging maangas. Nakikita yan sa kakayahan mong manatiling steady kahit may drama, kahit may silence, kahit parang nilalayo ka niya. Kapag hindi mo sinasabayan yung emosyon niyang pabago-bago, kapag grounded ka pa rin, doon siya natitempt maglabas ng totoo niyang side. At doon lang nagsisimula ang real connection. Hindi sa habulan, kundi sa stability mo. Numbers 5. You become more attractive. When you stop waiting, alam mo ba? Ramdam ng babae kung standby ka lang? Yung tipong parang nakapos ang buong mundo mo, naghihintay kung kailan siya magpaparamdam, kung kailan siya babalik. At to be honest, kapag naramdaman niyang nakaabang ka lang, mas nawawala yung attraction niya. Kasi instinct ng babae, naa-attract sila sa lalaking may sariling takbo, hindi sa lalaking nakatambay sa desisyon nila. Pero eto yung twist. Kapag tumigil ka sa paghihintay, kapag binalik mo yung focus sa sarili mo, dun siya nagugulat. Nag-iiba bigla yung energy mo. Biglang hindi ka na available 24/7. Biglang may sarili kang ginagawa, may sarili kang direksyon. At kahit hindi mo siya sinaktan, kahit hindi ka nagalit, mararamdaman niya, hindi na siya ang sentro ng mundo mo. At doon siya natatamaan. Doon niya nare-realize na iba ka. Hindi mo siya habol, pero hindi ka rin nawawala. May sarili kang buhay, may sarili kang mission, at yun ang pinaka-attractive sa lahat. Kapag nakita niyang busy ka na, hindi sa ibang babae, kundi sa sarili mong pagunlad, doon siya nagsisimulang mag-isip kung anong meron sa'yo na wala sa karamihan. Number 6. Replace her with purpose, not another woman. Maraming lalaki, pag feeling nila nawawala na si babae, ang unang instinct, gumanti. Paparamdam na may ibang kausap, magpo-post ng kasamang ibang babae, or gagawing selosa si girl para mapansin ulit. Pero eto ang hindi nila alam. Kapag ibang babae ang pinalit mo, ang dating niyan, attention seeker ka lang. Parang gusto mo lang gumanti. At imbes na tumaas yung tingin niya sa'yo, lalo ka pang bumabagsak sa paningin niya. Kung gusto mong bumawi, hindi ibang babae ang ipalit mo. Purpose dapat. Imbis na maghabol ka ng panibagong babae, maghabol ka ng sariling growth. Iangat mo sarili mo. Mag-focus ka sa goals mo, sa mga bagay na nagpapalakas sa'yo bilang lalaki. Kasi, pag nakita niya na hindi mo siya pinalitan para makalimot,
kundi para umangat. Doon siya tinatamaan sa mas malalim na level. Mas ramdam niya pagkawala mo. Hindi dahil may bago kang ka-flirt, kundi dahil bigla kanyang hindi maabot. Iba na yung galaw mo, iba na yung presence mo. At doon niya marirealize, hindi ka na kagaya ng dati, hindi ka na nakasandal sa kanya. At yun ang mas masakit kaysa sa kahit anong selosan. Kasi hindi mo siya pinalitan ng iba. Pinalitan mo siya ng mas matatag na version mo. Number 7. She opens up when you're unfazed by her storms. Alam mo ba, minsan, si babae mismo ang gumagawa ng gulo. Biglang tatahimik, biglang malamig. Minsan parang iba yung ugali. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi sinusubukan ka niya. Gusto niyang makita kung paano ka magre-react kapag siya mismo, unpredictable. Kapag siya yung parang nagiging problema. Kasi karamihan ng lalaki, pag ganito, dalawang klase ang reaksyon. Yung una, napipiko na tumaalis. Yung pangalawa, sobra ang effort, pinipilit ayusin agad kahit hindi pa malinaw ang sitwasyon. Pero ang lalaking matatag, tahimik lang, steady, present, hindi natitinag. At doon siya nagugulat, kasi sanay siya na kapag siya'y nagiging magulo, umaatras o natataranta ang mga lalaki. Pero kapag nakita niyang kaya mong tanggapin, kahit yung magulong side niya, doon siya nagsisimulang magbukas. Doon niya mararamdaman na safe siya sa'yo. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil consistent ka. Ang totoo, gusto niyang maramdaman na kahit hindi siya okay, hindi ka mawawala. At kapag napatunayan niya yon, doon nagsisimulang mabuo yung tiwala. Doon nagsisimula yung real connection. Number 8. She doesn't need answers. She needs your certainty. Isa sa madalas na pagkakamali ng lalaki. Yung pilit na kinukulit si babae ng mga tanong. Ano ba tayo? Gusto mo ba ako? Saan ba to papunta? Pero ang hindi nila alam, hindi sagot ang habol ng babae sa simula. Ang mas importante sa kanya, maramdaman niyang grounded ka. Ibig sabihin, buo ka, steady ka, kahit hindi pa malinaw yung sitwasyon yung dalawa. Kasi isipin mo to, kung ikaw mismo naghahanap ng sagot para lang maging kampante, paano siya magtitiwala sa'yo? Paano siya susunod sa direksyon mo kung ikaw mismo hindi mo kayang dalhin sarili mo kapag hindi malinaw ang lahat? Dito lumalabas yung totoong masculine energy. Yung hindi nakasandal sa validation niya, hindi nakabase sa approval niya ang identity mo. Kapag naramdaman niyang buo ka, grounded ka, hindi reactive, doon siya naa-attract. Hindi dahil pinilit mo siyang sumagot, kundi dahil kusa siyang sumusunod sa presence mo. Kasi nakikita niya, kahit hindi niya aminin, kaya mong panindigan sarili mo. At sa mata ng babae, yun ang rare. Yun ang hindi niya kayang baliwalain.